Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang gusto po ng Pangulo ay managot ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Rimulya, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr., and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. Manong Chavit, talaga yata sinusubukan ka ni Bongbong Marcos ha. Hindi ka na niya pinansin, binastos ka na niya, pinalimutan ka niya, may Alzheimer siya. Ngayon, papakulong ka niya, inciting to sedition. Boom! Bingo. So yun mga babae, nakita nyo yung preview natin. My goodness. No, si Manong Tatay Chavit Singson may warrant na. Nako, ipapawarrant, ipapakulong ni BBM. Tinatrabaho na ni Claire Castro, Auntie Claire. Talaga naman. Lahat na lang, no? Lahat na lang ng mababalitaan mo na kumakalaban talaga dyan sa amo mo. No, talagang kakasuhan mo. Oo nga, attorney ka naman talaga, no? So ikaw, attorney ka, no? Tatanong lang. Bobo ka ba o bobo ka? Ha? Bobo ka ba o bobo ka? Bakit ko natanong? Yung sinabi ni Manong Chavit, no, yung sinabi niya kasi, hindi mo ba naunawaan yun o talagang boba ka? Hindi ba? Napakaliwanag ng sinabi ni Manong Chavit. Ha? O yung mga kabataan diyan, magkaisa na lang kayo kaysa diyan kayo sa school. Nagtitipon-tipon, magpunta na lang kayo doon, isahang rally na lang. O di ba, anong masama doon? No, hangga't hindi bumababa ang mga demonyo, talaga nang dapat bumaba at mapanagot yung mga demonyo, di ba? Karapatan din ni Manong Chavit kasi kilala siya. At siyempre, asar na nga po itong si Manong Chavit dito kay Bongbong Marcos kasi may Alzheimer na, ha? May amnesia na, no? Kailangan talagang manawagan din si Manong Chavit kasi alam niyo naman kilalang si Manong Chavit. So yung mga kabataan na mga, di ba, napanood natin yung mga kabataan, di ba, mga nanggulo. So bakit sinabi ba ni Manong Chavit, mga babayan, no, kayo mga kabataan kayo, magtipong kayo doon, tapos guluhin nyo, saktan nyo ang mga pulis. Wala naman siya sinabing gano'n na, attorney ka ba talaga? Ha? Boba ka ba o bobo ka? Ha, di ba? Nakakaasar to talagang antikler nyo eh. Di ba? Ba't yung, subukan mo, ipakulong mo, no? Pawarant mo si Manong Chavit, tingnan ko lang kung hindi ka mag-ihisa sa salawal. Mag-iihi ka kasi sa salawal, hindi nyo kakayanin si Manong Chavit. Subukan nyo. Marami na napakulong yan. O, di ba? At ang alam din namin talaga mga kababayan, saka kayo mga kumare, di ba? Hindi titigil yan si Manong Chavit hangga't hindi nakakabawi yan kay Marcos. Kasi talagang pinanandigan talaga ni Manong Chavit. Sabi niya, o sige, punta kayo rito sa Ilocos. Sabi gano'n. Sasabihin niya, maganda ba rito? Nako, dito nga may mga flood control din na nawawala. Di ba? Siyempre, itong si Manong Chavit, may pagmamahal pa rin sa Pilipinas. So, kailangan niyang ibulgar din mga babayan yung mga pinaggagawa ng administrasyong Marcos. Kahit na sabihin mo na si BBM walang naging problema. Dahil ang yung mga kanyang sa baba, yung downline niya, yun ang gumagawa ng mga katarantaduhan, kabulustugan. Pero siyempre, presidente ka, marami kang billion of ang tagan, yung katulad kay BP Sara, ano ba yun boy? Confidential yun, boy.
Confidential fund. Marami namang confidential fund itong si BBM. Siyempre, marami siyang galamay. Marami siyang gagamitin nga pondo kasi may confidential siya. Pero bakit isang taon pa bago mo nalaman, no? Itong ating pera, nauubos na ng mga demonyo. At sabi ni Manong Chavit, mga babayan, itong si Diskaya, talagang tao talaga ni Marcos. Kaya galit na galit itong si Auntie Claire nyo kay Chavit Singson. Kailangan nitong patahimikan yan, Boss BBM, Marcos Jr. Kailangan patahimikan itong si Chavit Singson kasi nagsasalita na. Hindi ba? Yan yun eh. Kasi si Manong Chavit umuupak na. So, sinasabi niya na yung mga nalalaman niya. No? Manong Chavit, binulgar ang mga kademonyuhan ni BBM. Kahit na sabihin mo na kamo, wala napirmahan ko na, naibigay ko na yan eh. Siyempre, hindi kasi, hindi takot kay BBM eh. Saka sangkot din kasi siya dyan. Nasabihin niya, hindi si Manong Chavit na mga kababayan, ang nagsabi na tao niya talaga, itong si Diskaya. So ngayon, siyempre, gusto nung patahimikin ni Auntie Claire itong si Manong Chavit para wag nang magsalita pa. O sige, sabi ni Manong Chavit, subukan nyo. Di ba? Meron pa nga dyan na binulgar si Manong Chavit na nagkita sa ibang bansa, hindi naman si BBM, suplado, parang parehas sila talaga ng kanyang asawa na si Lisa Marcos. O di ba? Sabi ko sa inyo, iba talaga ang Duterte. Ang mga Duterte, kahit siya magpunta, dyan sila iritang-irita na bakit ang Duterte kung saan magpunta kalamang artista. Sila, pagka kung saan sila pumunta, kalamang dunadaanan lang talaga ng mga tao. Diyan galit na galit si Auntie Claire. Hindi ba? Si Manong Chavit, pagka saan kayo magpunta mga kababayan, dami nagpapapicture, ay Manong Chavit, mimigay pa lang anong pera yan. Talagang pera niya, pinambibigay niya. Hindi tulad ni Tambaloslos, tao ng, pera ng taong bayan na pinamimigay niya. Hindi ba? Talagang pag malapit ng eleksyon, namimigay ng pera di ba? Para sure win. Di ba? Yan ang masakit sakit ng Pilipino. Kaya ito si Auntie Claire, abangan ho natin kung talagang ipabawaran po talaga itong si Manong Chavit. Siyempre, imbestigahan pa yan. Manong Chavit, alam na, Alam na. Alam na ni Manong Chavit kung anong diskarte diyan. Manong Chavit, magsalita ka pa nga, tawag dito. Supalpalin mo nga itong si Auntie Claire na Hindi ko alam kung attorney ba talaga to o attorneyhan lang. Kasi yung mga sinabi mo naman Manong Chavit, wala namang problema doon. Hindi naman ikaw yung nag-utos doon sa mga bata na manggulo. At yung mga nanggulo na yan, alam naman namin talagang pautos talaga yan. Sabi nga niya, pautos to ni Lisa Marcos. Paktay ka. Sa isang vlog natin, pakita ko sa inyo. Lisa Marcos ang kasi tamba. Pautos, inutusan yung mga kabataan na guluhin para itong mga rally ng mga DDS, mga babayan, ay magulo, hindi maipon, hindi siya maging powerful. Di ba? Yun ang naging problema. Kaya itong mga demonyong mga kabataan na to, ng mga NPA, na bayaran, pukang ina nyo, kulong kayo kay Mayor Isko. Mayor Isko, huwag mo papakawalan yan. Salot ng lipunan niya mga puking inang mga kabataan na binayaran ng mga yan Ba't sinasaktan yung mga pulis? Mga tartado pala kayo hindi naman yung pulis ang kalaban Hindi naman yung pulis, kahit tanan nyo yung mga kababayan ng mga DDS, ayan. Nagkawatak-watak sila kasi mayat-maya may nanggugulo. Pinupuntahan talaga sila, ginugulo sila. Yung pagkain na bigay ni Manong Chavit, mga babayan, ay hinaharang pa ng isang MMDA na tarantado. Di ba? Nasa isang vlog natin yan. Pero mo, harangin mo yung pagkain na padala ni Manong Chavit, isang bus mga kababayan, isang partas. Padala niya, haharangin. Sabi ba naman ng isang MMDA na NPA? Wala akong pakialam kahit sino nagpadala niyan. Pinalapit ni KR. Punta ka doon, papakailing ta ng mic. Di ba? Woo! So guys, panoorin natin ng full video mga babae. Makinood tayo dito kaya Boss Reaction TV PH. At kung nagustuhan nyo itong video na to, isang click mo lang dyan. Wala naman pong bayad dyan, kahit piso, kahit centavos, walang bayad dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para update po kayo sa ating mga video. Nag-upload tayo ng alas 10 ng umaga, tapos alas 6 ng hapon. Alright, kung malate ako, pasensya na. Shoutout sa mga kumare dyan Lagi nakalike yung mga kumpare ko dyan. Maraming salamat po sa inyo. At patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po. Tuloy na natin itong video. Ang ganda na to. Sigurado manggigigil kayo kay Auntie Claire nyo. Auntie Claire, isang tanong pa uli. Attorney ka ba o bobo ka ba o ano? Sige, tuloy natin to. Let's go! Yung sinabi po si Manong Chavit Singson na ang mga kabataan ay wag munang pumasok habang hindi bumababa ang mga magnanakaw. Masama doon, di ba? Wala nang masama doon Di ba peaceful rally yun, peaceful protest. Di ba? Hindi naman niya sinabi magwala, manakit. Hindi niya sinabi yun. Yung mga nanakit at nagwala, walang kinalaman si Manong Chavit doon. Pero pakinggan po natin si Madam Krilileng.
Kiriling. Ano na naman yan? Pasok! Ang gusto po Baka gusto nilang ipakulong si Manong Chavit, ano? Ano ba yan? ang gusto po ng Pangulo ay managot ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Rimulya, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr., and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. Manong Chavit, talaga yata sinusubukan ka ni Bongbong Marcos, ha? Hindi ka na niya pinansin, binastos ka na niya, pinalimutan ka niya, may Alzheimer siya. Ngayon, papakulong ka niya, inciting to sedition, imbestigahan pa lang, imbestigahan pa lang. Kaya kayo mga kareaksyon, wag na wag kayong magsasabing magrarayot kayo katulad ng mga nasa ginawa ng mga Indonesia at Nepal. Mali yun. Pero yung peaceful rally, peaceful expression of your discontent sa gobyernong ito, yung mapayapang pagpapakita ng disgusto o hindi pagsang-ayon sa gobyernong ito, inciting to sedition. Inciting to sedition yun. Di ba, ako sana, hindi ako pabor doon na hindi pumasok. Pero yun ay pananaw ni Manong Chavit Singson. Pananaw ng isang may laman ng utak, di ba? Talaga yata ang sinusubukan si Manong Chavit Singson. Ni Bongbong Marcos, na may personal na yata. Manong, tatawagin ko si Manong Chavit. Hello, Manong. Kumusta ka na? Kumusta yung Tiger? Yung Tiger, yung nilalaro mong Tiger. Kumusta? Yung nilalaro mong Tiger. Isang araw pa siya lang kita dyan, ha? Gusto ko makita yung pagawaan mo na sasakyan, yung magagarbong sasakyan, yung bulletproof. Bibili ko yung yung hardinero ko. Bibigay ko lang sa kanya. Pag bili ka ng itlog, kailangan naka-bulletproof yun. Baka mabasag yung itlog. Ganon. Joke lang yun, joke lang. Ito, may bago akong balita sa'yo, Manong. Nabalitaan mo na iimbestigahan ka na. Hindi mo ba nababalitaan na iimbestigahan? Iimbestigahan ka na. Inciting to sedition. Naintindihan mo yun? Hindi pagkain yun. Hindi pagkain. Inciting to sedition. Hindi yun. Hindi yun dininding. Hindi dininding. Hindi dininding. Inciting. Anong dininding naman dyan? Nakita-kita kumakain ka ng dininding nung isang araw, eh. Inciting to sedition. Anong ibig sabihin ng inciting to sedition? Ano yon? Parang sisig naman yon. Makukulong ka daw kapag ikaw ay napatunayang inciting to sedition. Nakalimutan na nila ang nangyari kay Erap. Nakalimutan na nila yung nangyari kay Erap. Pinapaalala mo lang sa kanila yung nangyari kay Erap. Sige, Manong, basta napayuan na kita. Kung gusto mo magtago na, sumunod ka doon sa Amerika, hindi ka magtatago. Hindi ka umaatras sa laban. Hindi ka bangag. Ano ba talaga, Manong Chavit? Okay, bye-bye. Ingat ka, Manong Chavit, ha. Papasyalan kita isang araw dyan. I-interviewin kita. Paano maging malupit sa mga chicks? Alright, bye, Manong Chavit. I love you, mama. Chup-chup. Ako, mga ka-reaction. Inciting to sedition. Ako po. Yan na po sinasabi natin dyan, mga ka-reaction, eh. Kapag nangyayaring ganyan, ano pang gagawin natin, di ba? Si Manong Chavit ay talagang para yatang ididemanda na,
Inciting to sedition? Grabe ano? Sana naman sumagot ka agad si Manong Chavit para alam natin kung ano sasabihin natin, ano? Alright. O, ito naman po si Madam Claire Castro, ha? Yun daw umatake ay tuta o mga DDS. Kahit hindi niya sinabing diretso, pero yun na rin ang kanyang pinupunto eh. Planado ang pag-atake sa Malacanang. How come you said that? Ako, sarili kong perception ito. Kasi bakit? Bilang lawyer na rin, unang-una, bakit may Molotov bomb? Bakit may na-confiscate? Ako, Ba't tinatanong mo sarili mo ba't may Molotov bomb? Eh, gunawa nila. Bakit may nakonfiscate? Kasi may Molotov bomb. Mahirap bang unawain yon? May Molotov bomb kasi nga may kinonfiscate kasi may ginawa silang according to Sec John Vic, may mga Molotov bomb. Oo. At ang dami-daming tipak na bato. Oo. Kung ikaw ay magagawi doon, hindi ka naman magdadala ng ganong karaming bato. At kayo, Baka magtatayo sila ng building. Siyempre, pambabato nila sa mga pulis. yung mga kabataan, ano ang purpose? Bakit sa Mendiola? So, alam mo agad kung ano yung motibo. Samantalang yung mga may lehitimo na adhikain na tapusin ang korupsyon, nasa ibang lugar eh. At hindi sila nananawagan ng BBM resign. Sabi ko na nga ba papunta ka sa mga Duterte supporters eh. BBM resign ako. So, alam mo kung ano yung nais ng mga taong ito. And the motive is based on your assessment. Yes, sa aking assessment, ang motibo nito is pabaksakin ng gobyerno, paalis ang Pangulo sa pwesto. And is this something na pinaghandaan ng palasyo? This possibility given that the President stayed. Hindi siya nagpunta sa Amerika to attend UNGA, no po? UNGA. So, can you tell us? Ano ba? Okay, ang una-una kasi dito, ang gusto ng Pangulo is madinig ko anong sentimiento. Yung lehitimong sentimiento ng mga magpoprotesta. Okay. Pero sabi nga natin, pakikinggan kayo ng Pangulo, magsalita kayo at karapatan nyo po na magsalita at ipahayag sa taong bayan at sa mga maaaring involved sa mga anomalyang flood control projects kung ano yung nararamdaman nyo, yung galit ninyo. At sabi nga niya, kung hindi nga siya presidente, siya man ay nandiyan sa kalsada upang ipakita yung galit. Bangag ba talaga siya? Magagalit siya sa sarili niya? Galit ako, magre-welga ako sa sarili ko, dapat mag-resign ako. Dapat mag-resign ako kasi magnanakaw ako. Magnanakaw kami. Dapat mag-resign na ako. Ganon ang gagawin niya? Magdadala siya ng placard. BBM, resign. Bong, resign, ganon. Marcos, resign, ganon. Ganon ang gagawin. Kung gusto niya gawin yun, edi may saltek, may depression sa pag-iisip. Siya nga yung problema. Siya yung pumipirma, hindi nagbabasa ganun. Biktima siya ng kanyang kabubuan. Biktima siya ng kanyang kabangagan. Kinabukasan ng bayan, bibigyan na lang natin ng forever sa isang bangag. Pero with this, sabi nga natin, ang nais lamang ng Pangulo is sumunod sa batas. Pero nakita natin, itong mga sinasabing mga kabataan na to, mukhang nagamit. The way I see it, mukhang nagamit dahil yun naman yung panawagan ng iba eh. Nagamit nino? Nagamit na may mga masasamang intensyon. Who happens to be? I cannot say that. Diba, sino ba yung gustong umupo bilang Pangulo? So I cannot judge. Yung gustong umupo bilang Pangulo, si Tambaluslos, alam ko yun. Diba, si President Tamba gustong umupo. Sino daw ang gustong umupo bilang Pangulo? Di si President Tamba. Lahat na lang ng ibubuka ng bibig ni Krililing ay mga Duterte ang may kasalanan. Lahat kasalanan ng mga Duterte. Pati yung kanyang utak, pag-iisip niya, kaya nagkaganyan siya. Kasi kasalanan ng mga Duterte kasi lagi nasa isip niya mga Duterte. I would like to Tapos na po yan, tapos na. Sa kabila ng milyon-milyon o bilyonaryo na po yung mga nakaupo sa gobyerno natin, ganito naman po ang nangyayari sa mga Pilipino. sagutin mo, pag pinabagsak natin ang gobyerno, ano ang nangyari sa Pilipinas? Bakit? Narinig ko ba kami? No! Hindi yan, kaya tatanong kami. Kung gusto mo pabagsakin ang gobyerno, ano? Oh, di ba? Yan ang problema. NPA! NPA! Dahil namin sa pipa, pakiulit ko.
Bakit hindi nyo kaya panindigan? Ba't nananakit ba kami? Tumahimik kayo. Tanggalin mo yung maskara mo kung matapang ka. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo! Tanggalin mo, NPA. Tanggalin mo! Nagkakagulo po ang mga Pilipino, mga kareaksyon. Habang si Tamba, habang yung mga magnanakaw sa Kongreso, ay nanonood sila at nag-i-enjoy. Nag-aaway-away ang mga Pilipino, nagrarally yung mga Pilipino dahil may kani-kanyang mga sinusundan o may kani-kanya silang mga agenda. Yung iba bayad, yung iba hindi bayad, yung iba may tama yung pinaglalaban, pero in the end of the day, napakasaya po nila sa palasyo, sa Kongreso, sa Senado, sa DPWH, sa mga kontraktor. Nag-aaway-away po sila sa kalsada habang yung mga magnanakaw ay nag-i-enjoy, nagta-travel-travel lang. Tingnan po ninyo. Sinagot lang ang question ng taong bayan. Wala tayong gulo, wala tayong... Walang mananakit, walang mananakit, walang mananakit. Wala po tayong mananakit. Panindigan nyo ang ginagawa nyo ngayon. Pero wala tayong mananakit, walang mananakit. Walang mananakit. Tanggalin nyo. Wala po tayong mananakit. Tanggalin mo. Baboy! Tanggalin mo ang mask mo. Magdebate tayo. O, tingnan nyo ha, nagkakagulo po ako, nalulungkot ako eh. Sila nagkakagulo, sinong tama at sinong mali. Habang yung mga magnanakaw ay nag-e-enjoy, ang taong bayan ay nagdidebate sa kalsada, sinong tama at sinong mali. Pare-pares lang naman silang ninakawan. Kaya lang, yung iba dyan, bayaran nga. Yung mga NPA, hawak ni Tambalus Lucian tsaka ni Marcos Jr. O kaya naman, hawak ng NPA na mga komunista, mga makakaliwa, ang leeg ni Marcos Jr. at ni Tambalus Lucian. Isa po doon, sila hawak nila yung mga yan. O kasi nandun lahat sila sa ayaw nilang pabagsakin si Marcos Jr. kasi ang uupo daw si Sara Duterte. Kasi pag umupo po si Sara Duterte, may kalalagyan po yung mga yan. Ayan, oh. Alis siya ngayon. Yeah, umalis na. Balik kayo, no? Bobo ka ba? Parang sakit ang gobyerno. Sulungin mong Malacanang. Anong mayroon sa Pilipinas kung wala ang gobyerno? Bangag ka ba? Hindi ang gobyerno ang may problema. Ang nakaupo sa gobyerno ang may problema. Kaya tayo mga Pilipino, magkaisa tayo. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Kayo ay nag-aaral. Huwag kayong magpaparikrut sa mga NPA. Gaya nino. Franz Castro. Renico Patise. Raul Manuel Nabuang. Gabriela. Ba't kayo sasama dyan? Kabataan Parilis. Sigaw ng taong bayan. Pabagsakin ng gobyerno. Bobo ka ba? Ang sabihin mo, sigaw ng taong bundok. Pabagsakin ng gobyerno. Kayo lang naman ang may gustong pabagsakin ng gobyerno eh. Kaya kami nandito para alisin ang mga politiko na kurakot, hindi para pabagsakin ng gobyerno at saktan ang mga kapulisan. Maraming salamat mga kaibigan. Sana magkaisa tayo sa pagkakataon nito. Bakit? Lahat tayo biktima ng korupsyon sa ating bansa. Lahat tayo biktima. Kaya iisa lamang ang kinuha natin dito. Pababain si BBM sa pwesto at itigil ang korupsyon. Iisa ang paninindigan natin. Iisa ang prinsipyo natin. Tayo ay kayumanggi at mga Pilipino. Marapat lamang na imbestigahan natin at pababain si Bongbong Marcos kung hindi na niya kaya ang pamumuno sa Pilipinas. Thank you. Akala ko ba sa kabataan pag-asa ng bayan? Bakit tayo nanggugulo? Kung buhay lang si Dr. Jose Rizal, sigurado kung sasabihin niya,
ang kabataan ay laso ng bayan. Lahat tayo estudyante, lahat tayo nag-aaral. Imposible na ikaw na estudyante magpa-under ka sa putang ina na para lang saktan ang mga kapulisan. Estudyante tayo, tapos magpapa-under tayo sa mga komunista. Nag-aaral tayo, pinapaaral tayo ng mga magulang natin. Para saan? Para gumanda ang ating kinabukasan. Bakit natin pinapalisahin si Marcos? Para maitigil ang korupsyon. Dahil ayaw natin na mamana ng kabataan sa susunod na henerasyon ang pamumulitiko na puro nakaw. Kaya tayong mga kabataan, magkaisa tayo at sugpuin natin ang korupsyon sa ating bansa at pababain si Bongbong Marcos sa pwesto ng walang daas. Wika laban sa korupsyon, wika laban sa politiko na magnanakaw. Hindi daas ang kailangan natin. Kung siseryosohin tayo ng pulis at kasundaluhan, ano ang laban natin? May basuka, may chopper, may helicopter, may tanke, may amphibian missile. Anong laban ang bato natin? Anong laban ng mga bote na dala natin? Ayan! Umula ng bato ang mga putang inang mga komunista na yan. Kaya tayo, pinapaaral tayo para sa magandang kinabukasan natin. Huwag tayong maging sunod-sunuran sa mga politiko na walang inisip kung hindi sariling interes lamang. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo pag sineryoso tayo ng pulis, ubus tayo. Mag-isip-isip muna kayo bago kayo maging matapang-tapangan. Sana sa mga mahal naming kapulisan, pabawain nyo yung mga tao na nasa taas, mga minamahal naming kapulisan. Hinihingi po namin sa mga kapulisan natin na pabawain nyo po ang mga pulis na nasa taas. Ay na nasa taas ng mga tao. Pababain po natin mga sir, mga minamahal naming kapulisan. Pababain nyo po yung mga taong nasa taas. Ano? Mga kabataan dyan, mag-isip-isip na kayo. Huwag tayong maging sunod-sunuran sa mga leader na gustong pabagsakin ang gobyerno. Bakit? Hindi gobyerno ang may problema. Ang may problema, yung nakaupo sa gobyerno. Akala ko ba sa mga taga-UP Bright? Akala ko sa mga nag-aaral sa UP Bright? Bakit kayo nagpapahandle? Bakit kayo nagpaparekrut sa mga komunista para pabagsakin ang gobyerno? Inuulit ko, hindi gobyerno ang kalaban natin. Ang gobyerno ng Pilipinas, walang problema. Ang may problema, yung nakaupo sa gobyerno. Pero yung mga pro Duterte po ay nag-stay po dito. Ayan po yung mga ano. At may mga parating pa po ngayong gabi na galing po sa Camp Aguinaldo, no. So itong video mapapanood yung mga kababayan, ano to ha, very raw video lang to. Wala nang edit, kung ano yung nakita at narinig ninyo, yun na yun. Okay? So mas maganda naman talaga, 'di ba, yung hindi edit, 'di ba? Kung ano yung sitwasyon, no. Yan yung makikita ninyo. Reality, ito yung mapapanood ninyo. Pero mga ka-reaction, in the other, sa kabilang banda, sabi nga, sa kabilang banda, pabor ako dun sa nagsasalita na huwag pabagsakin ng gobyerno. Tama siya. Dapat pa mag-resign si Bongbong Marcos, di ba? At doon lang sa kapulisan na hindi tayo dapat matakot sa kapulisan kung tama naman ang ginagawa natin. Kung tama, tama. Ang pinag-usapan dito, tama. Ngayon, may mga pagpoprotesta na nauuwi sa sakitan dahil minsan yung emosyon ng taong bayan ay hindi na nila makontrol. Di ba? Hindi na nila makontrol yung emosyon nila at yung iba, marahas. Ginagawa nila, umaabot po sila sa madahas na pagkikipaglaban na which is hindi nga tayo pabor doon. Pabor tayo sa mapayapang pagkikipaglaban at mapayapa at maayos na pagpoprotesta.
Ngunit, sabi nga, pag pinasok ninyo yung gera na, di ba? Gera na, ayaw nilang bumaba sa mabuting usapan, dadaanan natin sa gera. Ngayon, pipili ang mga sundalo ngayon, tsaka mga pulis, ano ba, poprotektahan ba nila ang mga mamamayan? Poprotektahan ba nila ang mamamayan? O kaya naman poprotektahan nila yung mga nakaupo? Pag sinabing poprotektahan nila yung mga nakaupo, kahit alam nilang mga korap na yung mga nakaupo, pag sinabi nilang poprotektahan nila yung konstitusyon, sinasabi ng konstitusyon, pero alam na ng mga pulis at mga sundalo na korap na yung mga nakaupo, ibig sabihin mga kareaksyon, mas pinili ng mga pulis at ng mga militar ang mga nakaupo kaysa sa mga taong bayan. Na ang ginagawa po nilang dahilan ay pinoprotektahan nila yung konstitusyon. Pinoprotektahan nila yung konstitusyon kuno, pero sa pagpoprotekta nila sa konstitusyon na sinasabi nilang konstitusyon, kahit alam na nila na nagnanakaw na itong mga nakaupo, hindi pa rin nila tutulungan ng taong bayan na patalsikin ang mga nakaupo, at ang gagawin nila, haharapin nila ang taong bayan at ang taong bayan na sasaktan nila. Kahit hayagan na ang pagnanakaw, dahil nga sila ay hawak din ng mga makapangyarihan na nakaupo na niluklok ng taong bayan sa gobyerno. Katulad na lang yung pinaggagawa ni Torre doon sa KOJC tsaka sa Pangulong Duterte. At ngayon si Torre yata pumipitik-pitik na kay Bongbong Marcos, pero si Torre isa rin yan sa mga dapat makulong. Di po ba mga kareaksyon? Tama, hindi natin dapat idaan sa karahasan. Tama, hindi natin dapat idaan sa madugong labanan. Tayo lahat ay mga Pilipino. Pero, bakit may masasaktan sa mga hindi magnanakaw? At yung mga magnanakaw, ay sila pa rin ang kumukumpas kung saan papunta ang bansang ito. At ang mga mamamayang Pilipino na nagpoprotesta at sa kanilang pagpoprotesta na puno na sila, kahit ang isang magulang, kapag sumobra na ang anak ay pinapalo. Itong mga nagpoprotesta naman, pinipigilan sila na ipahayag ang kanilang damdamin. Kaya nga lang mga kareaksyon, sa pagpapahayag ng kanilang damdamin, minsan nagiging violente sila. Ngayon, pipili ang pulis at sundalo ngayon. Violente na ang mga sibilyan. Violente na sila, nagwawala na dahil sa nangyayaring nakawan. Pipiliin ngayon ng mga sundalo at kapulisan na saktan ang mga sibilyan at hindi kalmahin. Nasaktan sila. Di ba? Ngayon, ang nangyayari, nasasaktan ng mga sibilyan, nasasaktan sila dahil punong-puno na yung damdamin nila. Di ba? Nagpoprotesta na, violent protest, hindi pa rin naintindihan ng mga kapulisan. At, siyempre, pipigilan nila, manununog sila eh. Tama yun, manununog. Pero naman, yung excessive use of force naman, wag naman. Di po ba mga kareaksyon? Kayo, kumpleto kayo ng helmet, kumpleto kayo ng protective gear, kumpleto kayo. Sila walang helmet, walang protective gear. Tama, may bato sila. Masasaktan ba nila kayo sa bato? Doon lang sa panangganin yung gano'n, hindi natatama yung bato eh. Di ba? Kaya nga lang, nasa pakikiusap yan ng mga kapulisan. Nasa pakikiusap. Di ba ngayon, marami namatay pang-araw eh. Sa mga nagpoprotest ng mga kabataan eh, marami nasaktan eh. Di ba? Ang tanong dito, bakit nangyayari yan? Yun ang pinakamalaking katanungan. Bakit nangyayari ang nangyayari ngayon? Kagagawan ba yan ng mamamayang Pilipino? O kagagawan niya ng mga iilang makapangyarihan na nilagay natin sa posisyon na ngayon ay nagkakamal ng limpak-limpak na salapi sa saldi ko nasa ibang bansa na? Di po ba mga kareaksyon? Ngayon, yung mga bahay nila ay nakatakip ng puting hindi ko maintindihan. Yero ba yun o ano? Na baka sunugin ng mga Pilipino yung mga bahay nilang ninakaw. Mga kayamanan nilang ninakaw. Di po ba? Di po ba mga kareaksyon? Ako against ako sa violence. Pero kailangan nating intindihin yung human nature. Pag sobrang galit na niya, nananakit na.
Normal yan sa isang tao. Normal yan sa isang tao. Di ba? Kaya nga may nag-aaway minsan eh. May nagsasapakan eh. May nagsusuntukan eh. Di ba? Kasi napuno na. Ngayon itong mga kabataan na dapat wag nilang gawin. Ang manunog, ang magwala, ang manakit. Pero kung naiuna-unawaan mo yung ugali ng isang tao na kapag napuno na, ay nagwawala na. Nananakit na. At umaasa po tayo na hindi naaabot sa sunugan. Kasi para yatang yung mga grupo na yan organisado daw eh. Di umano eh. Organisado daw yan. O ngayon pag kumilos siya nang wala nang bantay ng mga pulis, umikot-ikot ang mga yan, nagpartner-partner sila, tatlo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.